Good day mga kapingwit! Kung naalala niyo yung previous video natin, gumawa tayo ng mechanical filter gamit yung 5-gallon water container. Kaso ngayon, di siya magkasya doon sa patungan. So, gagawin ko, gagamit ako ng square bucket kasi dalawang filter yung gagamitin ko, mechanical tsaka biological. So ngayon, hindi na magkasya yung biological dahil round yung water container natin. So gagamit ngayon ako ng square bucket. So ito na nga yung square bucket na sinasabi ko. So ngayon, inassemble ko na yung ibang mga pipes na gagamitin natin para sa mechanical filter. So dito ipapakita ko kung ano yung diagram or paano yung pag-flow ng tubig dun sa loob ng mechanical filter. So first, ito yung inlet niya. Dito papasok yung tubig galing sa pond. Tapos galing sa baba, aangat siya at papasok dito sa blue na pipe na parang sa overflow. Yan. Tapos yan, lalabas doon sa kabilang pipe na connected natin sa ating biological filter. Yan yung exit niya. So may rason kung bakit ginawa ko yung design na ito. Diyan ko kasi ipupwesto yung ultraviolet lamp para yan sa antibacterial at saka para pampalinaw ng tubig. So ngayon, ipapakita ko yung exit ng tubig papunta sa biological filter bucket natin. So yan yung fitting niya. Tapos yan yung pipe na magko-connect sa kanilang dalawa. Yan, tapos papasok yan dyan sa ilalim. Tapos paangat ulit yung tubig niya. So pag angat ng tubig, dito may butas siya sa gilid. So ito naman yung exit papunta ulit sa pond natin. Pabalik na yung tubig doon sa pond. So ngayon ipakita ko yung loob ng aking mechanical filter. Para sa mga viewers natin na first time lang gagawa ng ganito, so at least may idea sila. So sa paggawa ng butas, gumamit ako ng hole saw. Tapos itong puti na gripo, ito yung pinaka-drain niya. So i-connect ko lang yung hose. Tapos yan, yung gagamitin kong drain. So again, ang rason kung bakit ganito yung style ng mechanical filter ko is para may mapaglagyan ako ng ultraviolet lamp. Ang ultraviolet lamp ay nagiging effective sa slow flowing at sa stagnant water. Pwede naman siya sa rapid flowing pero matagal yung result. Tapos ipapakita ko sa inyo yung mga mali ng iba. Yung mali na pagkakalagay ng ultraviolet lamp sa mga setup nila. So ang mali dito is yung paglalagay diretso sa talaba shells. Tsaka yung isa is nasa ceramic rings. So dapat hiwalay po yung mga ganito para hindi mamatay yung mga nitrifying bacteria natin. So dyan po namamahay yung mga nitrifying bacteria, which is beneficial po sa pag-control ng ammonia sa ating pond or sa ating aquariums. So ito yung UV lamp na ilalagay ko sa pipe na ito. So ito po ay 7 inches and 7 watts po yung power consumption niya. So tingnan natin kung magkasya. Ayun, salamat naman at nagkasya. So yan, lalagyan ko pa ng takip para hindi pasukan ng mga insekto or ano man. So para maging sterilized talaga yung tubig na babalik doon sa pond natin. So ngayon ay ipagdidikit ko na sana yung mga pipes at saka isisil yung mga butas. So na-discover ko, expire na pala yung silicone sealant ko. Yan, para na siyang tteokbokki. Yung Korean snacks, alam niyo yun, yung rice cake. So hiniwa ko siya. So wala na talagang pag-asa. Yan, matigas na. Pati itong isa, wala na rin. So wala na tayong pag-asa dito sa silicone sealant ko. So yan, bibili na lang ako ng bago. 2,000 years later. So ito na nga guys, nakabili tayo ng bagong silicone sealant. So instant unpacking. Yan, tapos may dalawa tayong Teflon tapes na binili.
So para yan sa ating pipe joints. So hindi na natin ididikit or isisil yung pipe joints. Teflon lang yung gagamitin natin para yung design niya is modular. Para kunyari ililipat natin, babaklasin or lilinisin. So madali lang. Ang importanteng isisil natin is yung pinaglusutan ng pipes, yung pinagbutasan lang natin. So yun lang yung pinakalalagyan natin ng silicone sealant. So sa mga pipes, Teflon tapes lang yung gamit natin kasi hindi naman pressurized yung tubig. So okay lang yan, hindi yan tatagas. So dito guys, pinapakita ko sa inyo yung arrangement ng aking mga filters. So yung itim, di ba, yung mechanical filter. Itong blue or yung asul is yung biological filter. Yan, seryoso yan si Kuya. So guys, ito na yung arrangement ng pipes natin sa ating mga filters. Okay, so galing dun sa mechanical, dadaan siya dito paakyat, papunta sa UV lamp, tapos ibabagsak na naman niya, papunta dun sa ating biological filter. Tapos aangat ulit siya, tapos i-exit, pabalik dun sa pond natin. So lalagyan ko ng harang yan para hindi maglusutan yung mga K1 biological media. So ito po yung K1 biological media. So dito po namamahay yung mga nitrifying bacteria natin. So which is essential para sa pagkontrol ng ating ammonia sa tubig. So again, yung tubig galing sa biological filter, babalik na siya sa pond natin. So dito siya aagos ulit. Tapos dito sa likod is end cap na. So may takip na yan. So sa mga nagtatanong, may takip ba yung mga filter ko? So syempre meron. So para po hindi pasukan ng mga insekto or anumang mga foreign objects, dumi, so may mga takip yan. So yan, tig-isa yung takip. So guys, kung umabot kayo sa part na ito, maraming salamat sa pagsubaybay ng aking episode sa paggawa ng pond filters. So abangan nyo, may part 2 pa ito, yung paglalagay natin ng mga filter media at saka pagtitesting na natin sa ating pond. So lalagyan natin ng tubig para masilip natin kung may mga tagas ba. So para ma-adjust natin or ma-repair natin.